Hindi kayo marunong kumarehas, minsan kasi kumarehas din kayo. Kumakain ka. Kumakain ka pa rin. Sana maintindihan mo kami. Okay lang, may balik naman yan eh. Sana wag masalala. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video about nga dito sa traffic enforcer versus sa jeepney driver mga kapenyo. At dito talagang nagkainitan itong dalawa, no, na kung saan talagang sinasabi nga dito ng jeepney driver na bakit siya hindi pinakawalan, bakit yung nasa unahan nga naman niya basta-basta na lang pinakawalan at pinaalis, na dapat may violation din ito. Kaya dito mga kapenyo, ito yung sinisiksik talaga dito ng jeepney driver. Kaya talagang hindi siya pumapayag na basta-basta matikitan na itong mga traffic enforcer. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin kung paano nga nagkainitan itong jeepney driver versus traffic enforcer. Hindi kayo marunong kumarehas, minsan kasi kumarehas din kayo. Kumakain ka. Kumakain ka pa rin. Sana maintindihan mo kami. Okay lang, may balik naman yan eh. Sana wag masalala. Ulo ni Kuya rito mga kapenyo, kita nyo naman sinasabi ng jeepney driver, no, na talagang may balik naman daw yan, no, sabi niya dito sa mga enforcer, na kung saan sana nga raw wag din mangyari sa kanila. Hindi nyo na kailangan papaliwanag. Pero sana hindi nyo pinalagpas yung nakabalagpag sa akin. Kasi yung nakabalagpag yun, pinalagpas mo. Ako pa nga nakagilid oh. So yun talaga yung sinasabi na itong jeepney driver mga kapenyo, no, na kung saan yun yung pinuputok ng butsi niya, yun talagang pinaalis nga nila yung nasa unahan na dapat na nahuli rin, no. Malamang sa malamang, no, hindi ko naman sa nilalahat ng ating mga traffic enforcer, meron kasing iba talagang tumatanggap ng biyaya, no. So baka mamaya nakatanggap na yon, kaya nung nakita ng jeepney driver yon na nakaalis yon at siya hindi pinaalis ay tinikitan siya, malamang sa malamang baka kulang sa padulas, Brad. Gilid na ako sir, ang ulang na lang gumader yung sakyan ko. Isang jeepney driver ang galit na galit sa mga traffic enforcers. Panoorin ang video mga idol. Pumarehas din kayo. Minsan pumarehas din kayo, hindi yung... Pumarehas daw sila. Hindi kami yakin, palit tayo sitwasyon, no? Ikaw rito, ako dyan. Sige nga. Palit tayo, sige. Maloko rin kasi itong traffic enforcer mga kapenyo, tinitrigger pa niya etong jeepney driver, sinasabi niya iyakin, no. So syempre yung jeepney driver problemado na nga dahil nahuli siya, dinadagdagan pa na itong traffic enforcer natin, na kung saan dapat tinitikitan lang niya to tapos ibigay niya na, tapos ang usapan, hindi yung ganyan na parang inaasar mo pa, Brad. Kukunin ko lisensya mo, titikita ka na wala kang ginagawa. May karapatan na naman, kaya kinikit mo yung karapatan mo. Tama naman yun, pero sa tama na lang. Ano sabihin iyakin, hindi kami iyakin. Maririnig na sinabihan ng enforcer ang jeepney driver na iyakin na ikinagalit ng driver. Hindi kami iyakin. Diyan na, ba't wala ka bang anak? Wala kang anak? May anak ka. May anak ka pala eh. Kumakain ka. Kumakain ka pala eh. Sana maintindihan mo kami. Kayo na... Totoo naman talaga yun mga kapenyo, no? Yung sinasabi rin ng jeepney driver dito na sana maintindihan din sila na itong mga traffic enforcer. Hindi ko nila lahat ng traffic enforcer mga kapenyo, dahil mayroong mga traffic enforcer na mababait din at marunong makisama. Pero dito sa pagkakataon na to, oo, alam natin, no, na nagkamali yung jeepney driver, siguro bawal magbaba dyan, kaya siya natikitan. Pero sana hindi na niya inasar o triniger, kasi anong nangyari rito, parang pinoprovoke mo pa, Brad eh. Kaya tuloy yung jeepney driver nang galaiti sa galit ngayon. Isipin nyo, pagod na nga naman sa biyahe, tapos aasarin mo pa na iyakin. Siyempre nga naman mga kapenyo, tapos matitikitan pa, di ba? Nakatayo lang kayo dyan, may sahod kayo, di ba? Nakatayo lang kayo dyan, minsan may sahod kayo. Titigas ng mukha nyo. Mas matitigas mukha nyo. Kita nyo na, nagsasalita rin yung enforcer dito na sinasabihan pa niya na ang titigas ng mukha nyo, na kung saan hindi rin naman niya alam ang background check netong rito, no, ng jeepney driver. Kaya dito minsan sa atin nagkakaroon ng suntukan, natitrigger yung isa dahil sa ganitong sitwasyon. Sana yung mga enforcer din natin, no, maging matured din pagkadating sa mga ganito. Dahil unang-una sa lahat, mahirap pong matikitan, lalo na kung maliit lang ang iyong sinasahod, tapos matitikitan ka pa ng halos kalahati o halos buong sahod mo.
no, doon sa pagbabiyahe mo. Kaya sobrang iinit talaga ang ulo, sabay iti-trigger ka pa ng ganito, talagang yung iba talagang hindi makakapagpigil talaga. Diba? Nakatayo nga lang kayo minsan sa intersection, may tao kayo eh. O kami. About naman dito ay jeepney driver na sinasabi niya na nakatayo lang daw sa intersection itong mga traffic enforcer natin. Hindi naman din sa ganon, no? Kahit papaano pinaghihirapan din nila yung kanilang mga trabaho. Sa totoo lang, mahirap din maging enforcer dahil unang-una sa lahat, bilad sa araw yung mga yan, at pangalawa, sila pa ang namumura ng motorista. At totoo yun, mga kapenyo, marami tayong nakakakita nun sa araw-araw na lang na ginawa ng Panginoon, di ba? Sir, kami sir, kailangan namin yung ganap ng pasahero, kailangan namin tumita para ipakain kami sa pamilya namin. Paano sabihin nyo na maligas mukha namin? Walang masama naman, dati ka lang ako Nagpatuloy ang pagtatalo ng enforcer at driver dahil na rin sa patuloy na mainit na salita ng dalawang panig. Makikita rin na pilit na inaawat at kinakalma ng isang officer ang dalawa para mapalamig ang sitwasyon. Dininig ko pa, sinagad ko yung gilid ko eh. Yung nakabalagbag, hindi nyo tinikitan, yung nakagilid yung tinikitan nyo. Yun yung pinupunto rito ng jeepney driver, no? Yung nakabalagbag nga raw, hindi nila tinikitan, pero siya yung natikitan. Gaya na sabi ko kanina, baka nagkaroon ng padulas. Di naman natin sa inaano ng yung mga traffic enforcer natin, no? Dahil sabi ko nga kanina, mga kapenyo, hindi lahat ng traffic enforcer ay nagpapalagay ng ganyan. Maaari, dun sa natsyempuan ni Kuya, kaya nakaalis yung isang may violation, baka nga talagang nabigyan ng pampadulas din. At dito naman kay Kuya na kaharap mismo ng jeepney driver, saludo tayo, no? Dahil siya yung nagpapakalma ng sitwasyon ng dalawa, mga kapenyo, na kung saan na-trigger kasi itong jeepney driver dun talaga sa isang enforcer, kaya pinapakalma na itong isa. Ito matured masyado tong isa na to, no? Kaya saludo tayo dyan. Sana lahat na enforcer ganyan. Bakit ganun? Kailangan pumarehas kayo sir. Kung ano yung nakagilid na ako sir, oh. Natingin mo ba tama yung magsasakay kayo dito? Magsasakay ka dito? Saan nga dapat namin sasakay yung mga pasahero sir? Wala nga tayo nakalagay na loading na dito. Wala nga sir, wala. Andun sa unahan ng loading at saka loading natin, kuya. Pagsasakay, pagbaba, andun na. No, loading dun eh. Signage dun, doon ka. Kaya nga, no. Bawal magbaba dun. Dito, wala naman nakalagay dito ah. Hindi naintindihan ng ng jeepney driver. Parang ibig sabihin ni Kuya, kaya wala nakalagay diyan, ibig sabihin bawal talaga magbaba diyan ng mga pasahero. Meron silang signage doon daw sa kabila na kung saan doon niya sanang pwedeng ibaba yung kanyang mga pasahero. Yan din ang hirap sa ating mga jeepney driver, no? Hindi ko nilalahat ng mga jeepney driver, may mga matitinong jeepney driver, pero yung iba kasi hindi talaga nila rin naiintindihan, kaya nagkakaroon ng misunderstanding, no? Ayon sa driver ay wala namang signage na bawal magsakay at baba sa naturang lugar, kaya siya nagagalit. Bawal pala yun. Kaya kung may complain kayo, kuya, karapatan nyo naman yun. Wala kami sa pag-complain. Huwag pumirmahan. Pero sana pumarehas din kayo, hindi yung namimili kayo ng titigitan nyo. Gato, mas mga dito. Tigas daw ng mukha mo ta. Doon talaga siya na-trigger eh. Okay lang, may balik naman yan eh. Sana wag mas nalala. Kung kayo ang tatanungin sino ang mali, mga idol, comment nyo sa baba ang inyong opinyon. So ako, no, kung ako yung tatanungin, feeling ko parehas lang may mali. Kasi unang-una, sinasabi dito ni Manong Jeepney Driver na kung saan meron siya sa unahan na nagkaroon din ng violation pero hindi nila tinikitan. Bagkos siya lang ang tinikitan. Doon pa lang, mali na yung traffic enforcer. Una pa lang yun, mali na. Kasi masisilip at masisilip talaga yan na nasa likuran nila dahil parehas din nilang natikitan. No? Kahit man ako, kunwari natikitan ako, tapos yung nasa unahan ko, hindi natikitan pero nakita ko nagbaba din doon. Diba? Dapat yun, may ticket din yun. Kasi kung wala, talagang irereklamo ko rin yun. No? Yun din yung hinanaing neto ni Kuyang Jeepney Driver. Ang mali naman din dito ng MMDA or ng traffic enforcer, tinitrigger pa nila etong si Kuya na kung saan mainit na nga yung ulo na nahuli, tapos sasabihan pa na huwag ka nang umiyak dyan, tapos sasabihan pa na kung ano-ano, kaya tayo nagkakaroon ng misunderstanding lagi dito sa kalsada. Kayo iba nga, muntik pa mabaril,
Nakita nyo naman yung mga nagawa natin na reaction video, di ba? Talagang minsan, kailangan din natin pakalmayin ang ating sarili, pero yung iba naman, wag din masyadong nantitrigger. Wag din masyadong mayabang porke nasa pwesto tayo. No? Minsan, isipin din natin na yung tao naghahanap buhay, mainit din ang ulo, no? So, wag nang, alam mo yun, mga kapengyo, wag na sanang magbanggaan ng ganon. Kaya yung iba talagang nauuwi sa patayan eh, no? Kaya yung iba talagang hindi maganda yung kinahihinatnan dahil nga sa ganyan. So, mas panataliin pa rin natin na maayos ang usapan at maging okay sana ang lahat ng ito. At kung kayo tatanungin ko mga kapengyo, ano nga rin ang masasabi nyo dito sa jeepney driver versus sa traffic enforcer? Sino pa talaga may mali sa kanila? Comment nyo na lang lahat ng mga opinion nyo mga kapengyo at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapengyo at kita-kita tayo sa susunod kong reaction videos. Be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.